kung pareho kayo ng pangarap ng asawa mo para sa mga anak ninyo. At dahil dito, mas malaki man ang sweldo mo sa kanya, at least nagsisikap siya para maabot ninyong pareho, teamwork, ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya. Yung wala siyang bisyo, yung hindi siya magna-number 2, yung walang magiging mga balakid sa pagkasama ninyo. Ganda nun. Kung ang lahat ng mga anak mo nagsisikap talagang mag-aral. Kung hindi mo na masyadong bumabarkada. At kapag nakapagtapos ay tutulong sa'yo sa mga kapatid nito. At kung magpamilya man ay hindi naaasa sa'yo, hindi man makapagbigay, hindi na lang kukuha mula sa'yo. Kung nandun ang suportahan ng mga magkakapatid, ng mga anak mo, napakalayo na sana ng narating ng pamilya ninyo. Sabi ko kanina, after 500 years of Christianity, is this the quality of life that we expect and that we deserve? After 500 years, kamusta naman yung million years mo ng paghihintay, ng pagiging responsible ng iyong mga mahal sa buhay, upang tumulong sana, upang magbago sana, upang mag-ambag sana kahit kaunti lang. Tagal na, iba? Hanggang ngayon wala pa. Sakit sa bangus. Kasi hindi yan yung in-expect mo. By this age, by this time, ito na yung pangarap mo. Dapat ito na yung narating ng pamilya ninyo. Ba't wala pa? Kasi may setback. May hindi sumuporta. May hindi gumawa ng responsibility niya. At hindi mo deserve ang buhay na ito sapagkat sa dinami-dami ng ginawa mo at sinakripisyo mo. Kung ganun din ang ginawa niya at sinakripisyo niya, ang taas na ng narating ng inyong pamilya. I feel for you. Marami kong na-encounter na ganito. Pero isa lang ang payo ko sa kanila at sasabihin ko din sa'yo. Do not give up. Don't give up on your dream for your family. Father, iniwan ako ng asawa ko. Father, irresponsable yung mga anak ko. Ano bang pangarap para sa pamilya? Your family cannot afford anymore to have another setback. Kung naging irresponsible siya, huwag mong gayahin. Kung naging unfaithful siya, huwag mong gayahin. Kung naging selfish siya, huwag mong gayahin. May katulong ka pa. Sino? Ang Panginoon ang siyang nagbigay ng pangarap na yan sa iyo. Ini-encourage ka niyang magpatuloy, tutulungan ka niyang maniwala ka. Alam mo yung kantang, if we hold on together, I know our dreams will never die. Don't let your dreams die. Hold on to God. At kung ano ang kakulangan ng iba, pupunan niya. Kasi hindi siya papayag na mauwi sa wala ang lahat ng pangarap niya para sa inyong pamilya. Kung ayaw nila, sumikik. Pero, at the end of the day, and even at the end of your life, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Kung ito lang yung naabot mo para sa pamilya mo, kung hindi mo fully at kung hindi mo agad naabot ang pangarap mo para sa pamilya ninyo. Bakit? Nag-iisa kayo. You can only do much. Lalo pa kung may tumalikod sa responsibilidad nila. Basta ang mahalaga, gawin mo ang iyong tungkulin. At gawin mo rin ang tungkulin na iniwan ng iba hanggat kaya. Tama po, pwedeng hindi kumpleto ang resulta. Pwedeng maging kulang ang suporta. Pero ang mahalaga, lumaban ka ng sobra. Yun ang mahalaga sa kanya. Kapatid, may mga biyaya kang natatanggap sa buhay, hindi lamang dahil sa mga dasal mo, kundi dahil sa mga taong nagdarasal para sa iyo. Remember that when we speak about blessing, hindi lamang natin ibig sabihin, yung mga blessing na constantly and consciously ay hinihingi natin ng Diyos, sa panalangin. Lord, give me this, give me that, I want this, I want that, I'm praying for this, I'm praying for that. When we speak of blessings, ito rin yung mga blessings na kahit hindi natin hinihiling, ay binibigay ng Diyos sa atin. Siyempre, nandyan lagi ang pagmamahal ng Diyos who knows everything we need. At kahit hindi tayo humihingi, ay binibigay niya sa atin. Pero I'd like to think na may kinalaman din dito
ang mga panalangin ng mga taong concerned sa atin. Sila yung nagbibring sa atensyon ng Panginoon ang lahat ng ito na mga kinakailangan natin. Ako excited ako. Kunyari, pag namatay ako at mapupunta ako ng langit, sana mapunta ng langit. Yung mga makakasalubong ko, yung mga makikipag-usap sa akin at sasabihin, salamat at pinagdasal mo ko. Honestly, hindi ako excited sa pasasalamat nila. Excited ako na ma-recall, ma-recognize o makilala sila. Kasi, hindi lamang naman yung mga kakilala ko pinagdarasal ko eh. Halimbawa dito, may madaanan ako nagdarasal sa chapel. Immediately, I'm uttering blessing. Lord, please bless them. Ano naman po ang problema ng taong yon. Kung minsan, kahit sa pagkain lang sa restaurant, may makita akong waiter, waitress, biglang may magpo-prompt sa akin, the Holy Spirit prompting me to pray for this person. Pinagdarasal ko. Habang nagdadrive, may makasalubong na funeral, na yung prosesyon ng patay, pinagdarasal ko yung kaluluwa ng namatay. Ang dami nito. I see to it na ginagawa ko yun. Kaya medyo excited ako para makilala ko ang mga to. Sapagkat sigurado ko may naging epekto ang dasal ko para sa mga taong ito. Hindi nga ba't ang sabi ng ating Panginoon? Sasabihin ng mga tinawag niya, ng mga mapupunta sa langit kasama niya, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at pinakain namin kayo? Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nauhaw at pinainom namin kayo? Ay sabihin ng ating Panginoon, ito'y ginawa nyo sa isa sa maliliit na ito, ginawa nyo sa akin. At hindi naman siguro kalabisang imaginein na po pwedeng sabihin ng Panginoon, ito ang nagpakain sa inyo, ito ang pinakain mo, ito ang pinagdasal mo, ito ang pinagmalasakitan mo. I think that would be wonderful. Eh sana mga kapatid, wag po natin ipagwalang bahala ang halaga at ang kapangyarihan ng pagdarasal para sa ating kapwa. Wag po natin itong pag-atubilihang gawin. Wag natin itong panghinayakan. Wag natin itong katamaran. Wag po natin itong pagkapaliban sapagkat maraming mga biyaya ang masasayang. Sa pagdarasal mga kapatid, hindi naman kinakailangan ng mga malalalim at mahabang mga salita. Ang kinakailangan lamang natin ay ang seryosong malasakit para sa ating kapwa. At tulad nung mga salita ni San Pablo sa ating unang pagbasa, kung babasahin po ninyo, kaalinsabay ng ibang mga sulat niya sa mga komunidad na ginagabayan niya, mapapansin po ninyo yung malasakit niya. Yung kagalakan nila ay kagalakan niya. Yung suffering nila ay parang nararamdaman niya. Ganon ang dapat na maging laman ng ating panalangin para sa isa't isa. Yung hindi basta maipagdasal lang, kundi dahil we care talaga. Ang sabi naman ng Panginoon, hindi naman tayo dapat gumamit ng maraming mga salita. Pero this does not necessarily mean na wala na tayong gagamitin ng salita. Ang gusto lamang nitong sabihin, dapat ang dasal natin ay talagang galing sa puso natin. At syempre, siguradong ito'y galing sa puso. Kung ang mga dasal na yan ay galing talaga sa pusong pinagmamalasakitan ng ating ipinagdarasal. And one thing, po tayo mag-alala sapagkat kapag tayo nagdarasal para sa iba, ang Diyos ang siyang bahala para sa ating mga concerns at problema. Amen. Mas madali nga namang i-take yung natural calamity kaysa man-made calamity. Yung problemang hindi mo talaga maiwasan, kahit iwasan mo, nandyan yan dumarating yan At hindi yung problemang hindi iniwasan. Yun bang problema na gawa ng tao? Yun bang problema na po pwedeng wala naman dapat at hindi maranasan ng pamilya? Kung ang bawat miyembro nito ay magpapakatino lang. Naisip ko nga, base sa aking mga nakakausap madalas sa counseling, kapag may mga nagko-confide sa akin, may mga malalaking problema, iba yung nakikita kong mukha ng mga may sakit, ng mga halimbawa na sunugan, ng mga halimbawa na nagkakaproblema sa trabaho, sa negosyo. Iba yung nakikita kong mukha nila. Yes, malungkot. Yes, stress. Pero para bang manageable pa. Kumpara sa stress, sa sadness ng mga niloko ng asawa, ng mga may pasaway na anak, sinasagot sila ng kanilang anak, ng mga may walang utang na loob na kapatid o kaya anak,
Iba yung sadness, iba yung stress sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga mata. Para bang pinagtakluban ng langit at lupa talaga. Iba naman talaga yung problema na ibibigay ng ating pamilya. Permis kong sinasabi sa aking mga kapatid bilang kanilang panganay, basta magmahalan tayo, puro kami lalaki. Basta wag ka kagawa ng problema. Yun lang, ayos na. Yun lang, malaking bagay na. You see, brothers and sisters, di ba, madalas kapag nakakabasa tayo ng kaharian o sa kasaysayan o kaya ng kaharian sa mga napapanood lang, malaking bagay yung hindi makapasok sa periphery, sa kaharian, sa kingdom yung kalaban. Talagang gagawin ng lahat para ma-defend yung mga lagusan. Kasi kapag nakapasok ang kalaban, ay matindi. Yun ang simula ng pagbagsak ng kaharian. Kaya gagawin ng lahat, wag lang makapasok ang kalaban. Delikado yan. Pero mas lalong delikado kung ang kalaban ay magmumula na sa loob ng kaharian. Kung ang makakalaban ay kapwa sundalo, kapwa kawal, kung ang makakalaban, makakaaway ay miyembro ng pamilya, member of the kingdom, sa pamilya, naku, mas lalo na. Hanggat hindi nahaayos yung conflict na yan within the kingdom, abay kahit matitibay yung mga bakod na yan, unti-unti, babagsak yan. Sapagkat internally, nangyayari yung problema. At mas matindi yan. Hindi ba, yan ang minsan nasabi ng ating Panginoon sa Lucas 11:17. Babagsak ang bawat kaharian kapag ang mga mamayan ay naglalaban-laban. Babagsak ang isang sambahayan kapag ang mga miyembro ay nag-aaway-away. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating mga komunidad, sa mga madre, ang ating komunidad, sa pamilya, ang ating mga pamilya, ating kaharian. Kailangan pagtibayin natin yan. Ang tahanan, ang siyang ating takbuhan, place of refuge natin yan. Yan ang ating kaharian. So dapat pagtibayin natin yan. Hindi ko sinasabing tibayan ng mga pintuan. Siyempre, enough security will be good. Mga bakod pataasan, ang mga bahay, dapat well secured. Tama yan. Pero ang sinasabi ko ay, have God as a center of your relationship. Laging magdasal, laging yung simba at sumunod lagi sa Diyos. Maliwanag ang sinasabi ng Salmo 127, maliban na ang Diyos ang siyang nagtayo ng bahay. Ang tinayong bahay ay walang tibay. Sa kaparehas na pagduturo, ang sabi rin ng ating Panginoon sa Mateo 7, ang matalinong tao ay nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng bato at hindi sa ibabaw ng buhangin lang. So dapat, ang Diyos ang laging maging sentro ng ating samahan. So kung ating tahanan ang siyang ating magiging munting simbahan, ang siyang magiging mga munting kaharian ng Diyos sa ating buhay, dapat pagtibayin natin yan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoon at ng matibay na relasyon sa Kanya. Kaalinsabay nito, yung pagmamahalan sa bawat pamilya, yung unawaan, yung patawaran, yung ginagawa o yung ginawa ni Pope Leo the Great, yung maging daan ng pagkakaisa sa bawat pamayanan, lalong-lalo na nga sa ating tahanan. Iyan ang siyang magpapatibay. Yan ang siyang mas magpapakinang ng mga bilang ilaw ng tahanan. Yan ang mas magpapatibay ng mga mister o mga husband or mga ama bilang haligi ng tahanan. Yun ang magpapatibay sa bawat tahanan. Meron akong nabasa kanina lang sa FB. Ang sabi ay ganito, ipaparephrase ko na lang yung iba. Sabi ganito, be with someone you can call home. Your partner, paraphrase natin, your sibling, your child, your parent, should be your safe zone, your happy place, your calm in a storm, someone you can count on. Life could be tough and chaotic sometimes. It's best to have someone who will always be there for you, someone who will motivate you and guide you, someone who will champion your growth, someone who cares about your peace of mind, someone you can call home. Sapagkat para saan pa sasabing home, tahanan, ang bahay na ating tinutuluyan, kung hindi ka naman dito tatahan.
kung ito'y magiging lugar para tayo umiyak lang. Kaya nga sinabing tahanan, ito'y lugar na dapat tayo ay tumatahan. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Sa langit wala nang pag-aasawa at wala na ring mag-ama at mag-ina. Wala na. Yes, magkikita tayo. Ito yung asawa mo sa lupa, ito yung anak mo, ito yung nanay mo. Pero wala na yung pangangailangan mo sa kanya at yung pangangailangan niya sa'yo. Wala na yun. Wala na yun. Kasi perfect na, satisfied na sa Panginoon. Kung gayon, enjoy natin kung anong meron tayo ngayon bago ito maging kahapon. Enjoy life. Yes, may mga problema. Sa kabila, wala ng problema. Pero yun nga dahil sa kabila, masayang-masaya ka na, wala ng problema, iba pa rin yung buhay dito. Na sa kabila ng problema, pipiliin mo pa rin maging masaya. This is something unique. Hindi na maulit, wala nang duplicate. Tama, pag nagkakamali tayo, ganun Pero bangon lang, move on lang, laban lang. Sa kabilang buhay, hindi ka na kinakailangan mag-struggle sa kabutihan. Mabuti ka na, hindi ka na kinakailangan mag-struggle para maging malaban sa buhay o hindi nag-give up. Kasi wala na dong problema. Wala na dong mga tukso. Kaya nga iba yung dito'y nagpapakabuting tao ka sa kabila ng tukso. Kapag may awayan, di pagkakaunawan, lalo na sa pamilya, hindi magpatawad. Humingi ng tawad. Pagpag mo lang, magmahalan. Tama, sa kabilang buhay, wala nang problema sa isa't isa. Hindi ka na ma-hurt pa. Kaya nga unique yung buhay dito. Na sa kabila ng nasasaktan ka, nagmamahal ka pa rin talaga. Tama, sa kabilang buhay, magiging parte tayo ng isang mas malaking pamilya. Pero habang dito tayo sa lupa, sulitin natin ang buhay sa ibinigay ng Diyos sa ating pamilya. May wisdom kung bakit dapat isa lang talaga ang asawa. May wisdom kung bakit ang mga kapatid, ang mga anak, kaunti lang. O kung dumami man, mabibilang mo pa rin sa iyong mga kamay. Bakit? Maikli lamang ang buhay. So dapat yung maikling buhay na yun, isulit mo na sa piling ng iyong mga mahal sa buhay bago ang kabilang buhay. Sige nga. Ilang oras lang tayo nagkikita at nagkakasama-sama. May nagtatrabaho, may nagninegosyo, may nag-aaral, may nanliligaw, magkaka-boyfriend ka, magkaka-girlfriend ka, mag-aasawa ka. Ano na lamang yung moments ninyo together as a family. Tapos kapag magkakasama kayo, text ka lang ng text na parang wala kang pakialam. Tapos kapag kahit kakain, hawak mo pa rin yung cellphone mo, kausap mo siya, hawak mo pa rin yung cellphone mo. Tapos kapag nag-away, nagkakatikisan pa ng mahabang panahon, ano yun? Kami, nagpare at nagmadre, hindi dahil ayaw namin mag-asawa. Kami, nagpare at nagmadre, hindi dahil ayaw namin ng pamilya. Gusto namin. May desire kami dyan. Kaya kami nagpare at nagmadre, para maging sakramento sa inyo. Hindi lang ito ang buhay, may buhay sa kabila. At ganito dapat ang maging buhay natin. Inihahain ang buhay sa Panginoon natin. Pero kami yun. Yun ang sakripisyo namin. Yun ang aming bukasyon. Iba kayo. Nire-remind lamang namin kayo ng kabilang buhay. Pero iba kayo. Hindi nyo kinakailangan magpari, magmadre. May pamilya kayo. Pero ang sinasabi namin, isulit ninyo ang buhay ninyo kasama ng pamilya ninyo. Kasi hindi na may ulit ito. Sa mga magulang, habang maliit pa ang inyong mga anak, yakapin nyo ng yakapin. Kasi kahit sanayin nyo ng yakap yan, ng halik yan, darating ang pagkakataon dahil sa impluwensya ng mga kabarkada at ng makabagong panahon, hindi na yan payayakap sa inyo. Awkward na. Awkward? Pero bakit yumayakap ka ng iba na hindi mo kadugo? Bakit yumayakap ka ng iba na kailan mo lang nakilala? Sinisigurado ko sa iyo na darating ang pagkakataon, kahit patay na ang mga magulang mo, maisip mo, sana nayakap ko sila at sana niyakap nila ako. Kasi yung desire natin para sa ganyan, pagmamahal ng mga magulang, hindi magbabago yan kahit may asawa ka na. Lalong-lalo na kapag sinaktan ka pa ng mga taong mas pinrefer mong yakapin at hindi ang iyong ama
at ina. Kapatid, sabi natin tayo dumadaan sa buhay na ito. Yes, dadaan lang tayo kasi hindi ito ang tunay nating tahanan. Pero sana, wag yung dumadaan lang. Sa bawat pagdaan natin, sino man ang makapiling, ano man ang maranasan, kumilekta tayo ng mga magagandang karanasan. Sapagkat yun at tanging yun lang ang babaunin natin sa buhay na walang hanggan. Bang naniniwala tayo na habang natutulog tayo, may ginagawa ang Diyos na isolve ang ating mga problema, na ibigay ang ating mga pangangailangan. Yung mga hindi natin naayusin natin kinabukasan, ay inaayos na rin para lang Diyos habang tayo ay natutulog. Yun bang paggising natin ay maniwala tayo sapagkat bago matulog ay nai-surrender natin ang lahat sa Panginoon, ay maniniwala tayo that we are steps closer to solving our problems than we were before we slept. Kasi kapag ganon ang disposition natin and then we sleep soundly, ibig sabihin nun, we are trusting God wholeheartedly. Isa po kasi sa mga dahilan kung bakit hindi tayo talaga makakatulog agad at nakakatulog ng mahimbing ay sa dami-dami nating mga alalahanin. Gusto nating matapos agad ang mga bagay-bagay sa ating buhay na hindi naman po masama. Matatapos naman yan eh. Pero may phasing yan. May kanya-kanyang yugto at panahon yan. Huwag po nating apurahin. We can only do so much in a day. Tama, meron tayong 24 oras, pero tandaan natin na meron tayong tinatawag na body clock at hindi nakapattern yan sa 24 hours. Kaya nga napapagod, sabi ko nga kanina. And therefore, kinakailangan nating mamahinga. Sabi ko nga doon sa kaibigan ko na lagi kong tinatext, pahinga ka. Tama naman na magkaroon tayo ng generosity pagdating sa paglilingkod. Paminsan-minsan o every other day na lang. Pero hindi yung araw-araw kasi nauubos ka. Magkakasakit ka. Pwede mo sabihin sa boss mo na ito lang po yung kaya ko at hindi ka naman nagpapabaya talaga. Kailangan nating magpahinga. Kasi po kapag namamahinga tayo, nagtitiwala tayo sa Panginoon na may ginagawa siya. Una, may ginagawa siya sa atin. Ang sabi sa Psalm 16 verse 7, I praise is the Lord who counsels me, who even at night directs my heart. Ang parang ini-insinuate ng verse nito ay, whenever we sleep, our spirit, our soul is in close contact with God. With God who refreshes our soul, who relaxes our soul, who cleanses our hearts, who recharges us. Hindi nga ba't kapag natutulog tayo, pwedeng hindi tayo masyadong gumagalaw, namamahinga ang ating katawan, pero ang ating diwa, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa ay pinapalakas niya. Kasama ng pagre-repair niya sa mga tissues and fibers of our being. Yun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya kapag tayo ay namamahinga, binibigyan natin ng laya ang Panginoon na, Lord, sige, palakasin mo ko. Kasi ang espiritu natin, ang kaluluwa natin, ang siyang nagpapalakas at siyang buhay ng katawan natin. Huwag na po natin hintayin. Ang Diyos na ang magsabi, o sige, humiga ka. Parang po pwedeng yan ang interpretasyon. Isa sa pwedeng maging interpretasyon ng yung ang Panginoon, ang aking pastol, pinahihiga niya ako, pinahihimlay niya ako sa mainam na pastulan. Siyempre, may ibang interpretasyon dyan. Isang interpretasyon dyan ay yung nililid talaga tayo ng Panginoon sa mainam na pastulan. Pero po pwede rin siguro maging interpretasyon dyan ay, kulit-kulit mo, ayaw mo mahinga. O sige, magkakasakit ka muna para mamahinga ka. Para matuto ka. Para ako naman ang gumawa. Para makita mo ang lahat ay hindi dahil sa iyo, kundi dahil tinutulungan din kita. Minsan, ang Diyos na ang siyang magpipilit sa ating mamahinga upang tayo ay mas mapalakas niya. Ito rin ay sa inyo minsan na mga problema na talagang hindi na natin kaya, na tayo mapapahiga na lang, mapapaupo na lang at mapapahiga na sasabihin natin, Lord, talagang hindi ko kaya, ikaw na. Ganun. In connection with this, whenever we are sleeping soundly, resting quietly, hindi lamang tayo naniniwala na
That God relaxes us, God refreshes us. Naniniwala din tayo that while God does something in us, God also does something for us whenever we sleep. Hindi lamang tayo naniniwala na ang Diyos ay may ginagawa sa atin, kundi may ginagawa rin ang Diyos para sa atin. Ito yung paniniwala natin, katulad ng panalangin kanina na sinabi ko, Lord, nagawa ko na po ang lahat, ikaw na po ang bahala. Yun bang naniniwala tayo na habang natutulog tayo, may ginagawa ang Diyos na isolve ang ating mga problema, na ibigay ang ating mga pangangailangan. Yung mga hindi natin naayusin natin kinabukasan, ay inaayos na rin para lang Diyos habang tayo ay natutulog. Yun bang paggising natin ay maniwala tayo sapagkat bago matulog ay nai-surrender natin ang lahat sa Panginoon, ay maniniwala tayo that we are steps closer to solving our problems than we were before we slept. You see, hindi ka nagbabayad ng insurance dahil gusto mong magkasakit ka, dahil gusto mong malugi ka, dahil gusto mong mamatay ka. Hindi. Pero alam mo kasi sa sarili mo that we live in this imperfect world. Sabi ko nga kanina, may kalayaan ng tao. Pwedeng kahit nag-iingat ka, mapahama ka pa rin. Nag-iingat ka sa pagdadrive, yung kasalubong mo, hindi. Hindi ka nagdadrive ng lasing, yung kasalubong mo, nagdrive ng lasing, nagkabanggaan kayo, yun. Nagtitipid ka, makakagasta ka. Hindi ka gumagawa ng problema, yung mahal mo ang gumawa ng problema. Aakuin mo sa iyong sariling problema. Ito na yun, na hindi mo kontrolado talaga. Nagbabayad ka ng insurance, hindi para mangyari yan, kundi upang pag nangyari na yan, meron kang maasahan. At yung inaasahan mo na yon, hindi mo gustong kunin yon. Kasi ibig sabihin, pag kinuha mo yon, may problema ka na pag gano'n. Basta nandyan lang yan. Mga kapatid, ang providence, provision ng Panginoon, higit pa dyan. Kasi kahit wala pa yung problema, eto na may mga biyaya, may mga pagpapala na. Pero oras na nagkaroon ng problema, doon niya ibibigay ang mas dagdag, mas ibayong grasya. Na yung mga bagay na meron tayo, na yung mga tao sa buhay natin, mas pag-iigtingin pa niya ang mga yan. Mas magkakaroon ng isip, yung mga mahal mo, mas magkakaroon ng pagkakaisa sa pamilya niyo, mas tatatag ang pananampalataya, mas makikita mo yung mga inipon mo, ito, aasahan mo na. Yung mga bagay na hindi mo napapansin dati, mapapansin mo sapagkat ito ay malaking tulong ngayon sa problemang kinakarap, etc., etc. Higit pa yan, meron pa siyang idadagdag na mga biyaya upang iyong makaya. Hindi nga ba't sa insurance, yung matatanggap mong benepisyo, depende lang din sa binigay mo. Diba? Pero hindi ganun ang sinasabi sa Ebanghelyo. Sa kakaunting isda at sebadang tinapay, ang ibinigay ng Panginoon ay sobra-sobra. Hindi lang ayon sa pangailangan mo, kundi higit pa ang matatanggap mo. Kaya sana, mga kapatid, huwag tayong mapagod sa pagdarasal. Patuloy tayong mag-ingat na makaiwas tayo sa mga problema. Pero sa oras na mangyari, tandaan mo itong napag-usapan natin ngayon. Kakayanin mo. Kasi may grasyang magmumula sa Panginoon at sa Diyos na kahit wala pa yung problema, ay binibigay mo na ang buhay mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misang ito. May napanood ako ng video. Check po ninyo. Para mas maliwanagan po kayo, ang konteksto niya na ito. Yung cute na batang yan, gustong-gusto ng mansanas. That time wala silang mansanas. Nakita niya, sibuyas. Napagkamalan niyang mansanas. So, syempre, pinaliwanagan siya ng kanyang nanay. This is not an apple.
this is an onion. No! That's apple! Give me the apple! Laging ganon. Yun ang konteksto niyan. So, narindi na yung nanay. At ibinigay yung sibuyas na akala nung bata, mansanas. Now, napansin niyo po siguro, sa unang pangal pa lang ng bata, iba na yung reaksyon niya. Para bang, mukhang mali nga. Pero pinangal uli niya. Hindi nagbago yung lasa. Parang mali talaga. Pero pinangal pa rin niya ng pinangal. Marahil natatakot siya, pagkagalitan siya ng nanay niya. Marahil naisip niya, binivideo siya. Kahiyaan na to. Mali nga ako pero hindi ko aaminin. Hindi ako pahalata, mansanas pa rin to. Marahil habang binivideo siya ng kanyang nanay, nakikita-kita niya ang kanyang ina, ngumingisi-ngisi, parang inaasar siya. Pinanindigan na niya. Tanong, naranasan na po ba natin ito? Father, hindi ako tanga. Alam ko ang pagkakaiba ng mansana sa sibuyas. Hindi naman yun ang tanong ko eh. Ang tanong ko ay ito. Naranasan niyo na po ba na akala niyo mansanas makapagpapasaya sa'yo, kaya pinagtrabahuhan mo para makuha mo, para makamit mo, para makasama mo. At kahit ano sabihin sa'yo ng ibang nagmamalasakit sa'yo, hindi tama yan, tigilan mo yan, huwag siya, pinaglaban mo ang mansanas ng buhay mo. Sapagkat yung alam mong mansanas na makapagpapasmile sa'yo, only to find out, yung pala ang makapagpapaiyak sa'yo. Naranasan nyo na? O ba't iniisip nyo boyfriend nyo? Ba't iniisip mo asawa mo? Huwag naman. Pero ang mas matinding tanong ay, nang matanso ka, nang ma-realize mong mali ka, inamin mo ba? Pinahalata mo ba? O nag-go ka pa rin kahit alam mong umiiyak ka na, nag-choke ka na, yung bibig mo namamarilong na. Ano? Mansanas pa rin? Hindi mo aminin sibuyas na? Alam po ninyo, ang tunay na pagbabago, maging ang pag-unlad, pag-improve ng buhay natin, ng relasyong mga iniingatan natin, maging ng negosyo, maging ng trabaho, madalas ang breakthrough, ang improvement, ang road to fulfillment ay nagsisimula sa mapagkumbabang statement na nagkamali ako. Mali talaga yung sinabi ko. Mali yung desisyon ko. Mali yung ginawa ko. Makapangyarihan po ang mga salitang yan. Sa isang idlap, kaya niyang baguhin ang buhay mo, maging ang mga buhay ng mga taong mahalaga sa iyo. Sa isang idlap, kaya niyang improve ang relasyon mo sa Diyos, pati relasyon mo sa mga tao na mga minamahal mo at nagmamahal sa iyo. Sa isang idlap, kaya niyang improve ang negosyo mo, ang trabaho mo, ang ministeryo mo, ang bukasyon mo. Sa isang idlap, kaya niyang i-magnet papunta sa iyo ang mga bagay at tao na itinadhana talaga ng Diyos para sa iyo. Sa isang idlap, kaya niyang alisin ang mga toxic na bagay at maging tao o relasyon sa buhay mo. Hindi mo kinakailangang alisin. Ang Diyos ang kusang mag-aalis niyan kung talagang aaminin mo na nagkamali ka lang. Makapangyarihan yan. Lalong-lalo na kung we really mean yan. Unfortunately, hindi natin madalas ma-experience yung werpan yan eh. Lalong-lalo na kahit tayo'y malinang talaga. Kasi natatakot tayo na bumaba ang tingin sa ating pagkatao. Iniisip kasi natin na kapag nagkamali tayo, malaki ang nababawas sa ating pagkatao, which is wrong.
saying something wrong, doing something wrong, choosing something wrong does not automatically make us a wrong person. Pwedeng nagkamali ka lang, pero hindi ibig sabihin nun, maling-mali na ang buo mong katauhan. Kaya naisip ko nga kung meron tayong itatama, ha? Huwag natin sasabihin, mali ka! Di mo, ha? Mali ka! Sakit yun. Nagkamali ka. Huwag mong iparamdam yung condemnation. Mali ka! Naku, ganyan ka talaga. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Ayun, condemnation yun. It will stuck that person into his or her wrong situation. Hanggang doon na lang yun. Dapat correction. Nagkamali ka, bawi ka na lang. That's it. It will inspire that person to take another course of action, leading to his fulfillment and to his true vocation and mission. Ngayon, wala mang gumawa sa atin ng ganon. Tayo dapat alam natin, mararamdaman natin kapag mali na tayo. Ano kung isipin ng iba na vindicate sila, tama sila at mali ka? Ano? Hayaan mo sila. Basta ikaw, ang importante, nagising ka at babawi ka. Yun ang importante. Wala namang mawawala sa'yo. Aminin mo pagkakasala mo At wala rin namang maidaragdag sa kanila. Yung isipin nila, tama tayo. Sabi na, napahiya siya. Hayaan mo sila. Ang mahalaga, maituwid mo ang buhay mo. Mas malaki at mas maraming mawawala sa'yo kapag pinantindigan mo ang pagkakamali mo.